Hello mga stores, welcome back sa ating channel. So, ito panoorin natin at very very true ako dito. At medyo ano ako, ah, parang parang nagiging, alam mo yung salitang reincarnated being sa Pilipino. Parang ganun di ba? Di ko alam kung pag pinagsisihan ko to or hindi. O gusto di ba? Kung what for kung ikaw ay isang na what for kung ikaw ay isang taga taga India ka or taga yung pinakamababang yung kahit yung internet hindi mo unlad yung bansa. This is a great example. Pilipinas lang yan buti Pilipinas ka lang. What for sa ibang bansa na ubod na korupsyon, ubod ng parang kahirapan, ubod ng yung parang yung parang kontrolado diktadori, di ba? Yan, papanoorin natin to tungkol ito sa isang medyo ito yung parang isang opinion ng isang tao at it's ni-stitch niya at very true talaga naman sa yung title pa lang. Okay? Papanoorin natin saglit to sa itong opinion niya. Ito is ni-stitch lang to. Ito. Panoorin natin. Isang rason kung bakit mahina sa pera ang mga Pinoy kasi hindi ito pinag-uusapan. Correct. Isa sa mga rason kung bakit mahina ang Pilipino sa pera kasi hindi ito pinag-uusapan sa bahay. And I'm pretty sure maraming tao ngayon yung nakaka-relate dun sa in-stitch na video. Mahirap talaga kumita ng pera. Yes, ito. Minimum wage, grabe. Minimum wage, pa lang pagkain pa lang, yung mga gastusin pa lang, wala, kulang pa rin. Yung mga mga pangangailangan, ang daming needs, man. Ang daming needs. Your wants mo, diskartehan na lang. Bahala na. Ngayon yung tanong, bakit kaya ganun? Simple lang. Kasi kung obserbahan nyo kung paano yung kultura nating mga Pilipino, nabibiyo kasi natin as pera is something bad. Like, magkaroon ka ng maraming pera, masama yun. Hindi lang yun. Yung pera, mahirap kitain. Totoo yan. Mahirap kitain. Oo. Ayun, mahirap kitain. Laging ganun yung naririnig natin nung bata tayo, nung lumalaki tayo. Mahirap ang buhay, mahirap kumita ng pera. Lagi may word na mahirap. Na kung isipin nyo kasi, kung yun yung kultura natin tapos ini-embed yun sa bata, mapaprime yung utak ng mga batang Pilipino na mahirap talaga kumita ng pera. Mahirap talaga kumita ng pera, yes. Alam mo kasi yan, parang mindset ng mga Pilipino. Mahirap kumita ng pera. Parang parang sabihin natin manipulate yung mga ganung mga family natin. Which is very true. Hindi yung ang problema kasi parang hindi mo tinuruan ng magiging ganito na, for example, ito, na maging yung pang business, ganyan. Hindi tinuturuan yun. Hindi nila tinuturuan take note, hindi nila tinuturuan yung mga ganung mga family. Hindi. Ang sinasabi lang mag-ipon, pero mali yun. Kasi kung mag-ipon yan, hindi magkakaroon ng interest yan, sinasabi ko sa iyo. Yung mag-ipon ka ng alkansya, hindi mag-iipon ng yan, hindi tataas ang interest yan. Sinasabi ko sa iyo. Ang worst dyan, baka parang kakalawangan yan sa loob. Ang dami nga na nangyayari sa social media, pinapakita
Pagbukas, puro kalawang. Minsan nga, mga sira-sira na, hindi na natatanggap, hindi na napapalitan. What for, ba? This is the worst part, di ba? Now, don't get me wrong, okay, mahirap kumita ng pera. Pero the fact na yun ang nagiging programming sa utak ng mga batang mga Pinoy is nabibigyan na agad sila ng reality na nangyayari na mamanifesto ng mga bata. Now, isang angle pa lang yun. Ngayon, kung may isang bagay na sinasabi ng mga matatanda na mahirap gawin, ganito, ganyan, most likely, magiging norm yun sa mga bata or sa next generation. Kaya kung obserbahan nyo na mamanifest at nangyayari ngayon, collectively as a whole dito sa natin, sa country natin. Yun. Ano yun? Connected, diba? In short, embed na siya sa belief system natin na mahirap kumita ng pera. Yan kasi yung mahirap. Yan kasi yung parang mindset Mahirap talagang kumita ng pera. Hindi tinitingnan ng positive. Nakikita yung yung parang nakikita nila in a negative way. Which is, diba? Now, second observation ko, and I'm pretty sure makaka-relate kayo dito, is tayo mga Pilipino, part na ng kultura natin, na kapag may mayaman, lagi siyang nape-perceive as masamang tao. Makikita nyo sa movies, makikita nyo sa telenovela, makikita nyo sa mga story, at kung saan-saang reality show. Hindi na. Kaya isa sa mga nagiinom, di ba? Yung mga nakikita natin, yun yung parang may grabe, burgis na burgis yun. Meron ganun, oo. Mas fine-favor nating mga Pilipino yung mahirap over sa mayayaman. Well, in fact, hindi naman talaga ganun nag-work yun. May mga mayayaman na di hamak na mababait. Kaso, yung Filipino media ay pinush yung narrative or yung mga story-story na kapag mayaman, kalaban lagi na mahirap. Yun, totoo. Kaya hindi ako hindi ako nanonood ng mga medias. Yung mga mainstream media, ganun sila mindset. Yan din yung nakakalungkot sa lahat. Yung mga mainstream media, talagang pinupush through na naman yan. Kaya minsan naiinis ako kahit anong mainstream media, hindi ko napapanood. Minsan kasi minsan kasi nanonood ako through kaya aminado ako na nanonood ako sa mga sa mga vloggers, sa mga yung mga iba yung mga advisors, ganun. So, naging favor yan sa marami, kaya naging kultura na natin. Yun na yung paniniwala when it comes sa money at saka sa wealth, at saka sa mayaman. Kaya wag na kayo magtaka, ganun ang paniniwala natin sa pagyaman. Pangatlong angle naman is yung crab mentality nating mga Pilipino. Now, I'm pretty sure maraming taong makaka-relate dito. And maraming taong magko-comment dito for sure na sasabihin nila na may crab mentality naman sa other countries, hindi lang naman sa Pilipinas. Talagang crab mentality ng Pilipino. Tapos sasabihin din sa comment section, mas lalo ka ng crab mentality, content creator. Di ba? Kasi yun, huwag kami. Ganyan. May mga ganun, di ba? Ganun senaryo. Kilala akong ganyan, talagang hilahin ka talagang pababa. Wala nga angat dito sa Pilipinas. Lahat tayo babaon sa lupa. Hilahin talagang pababa. Kahit anong gawin mo, purso mo, wala. Gagawin na dyan para atakin kayo. Well, correct naman. Okay, totoo yan. Pero yung sa atin kasi, culture na siya. Manood na lang kayo dito sa mga TikTok kapag may nagtatribe na isang content creator, ang dami agad taong mambabato sa kanya. Mas marami yung yung hate kaysa yung palakpak. Bashing talaga. Ang dami. Yun, parang poverty, poverty shaming.
Nakakalakan. Baka kasi baka ilakatan niya ako ng isang fallacy na red herring, Roman, o tragis ka. Mga ganyan yan. Na lalatagan ka na ng mga fallacies. Tragis yan. Kinakain ko ba ang mga fallacies nyo? And I think that's very, very evident sa ating mga Filipino. Bibigyan ko na lang kayo example. Sa isang family setup, kapag may isang tao na galing sa hirap, tapos yumaman siya, kasi mas pinili niya yumaman, kaso ang sacrifice nun is lumayo muna sa family niya, with the sole purpose na yumaman para mag-provide sa family niya. Alala ko yan. H2O. Ayos yun. Ano pa? Sino ba yung ano yun ko dito? May mga, ano yan? Yung mga talagang sisirain ka nila mga relasyon, mga relatives niyan. Ako. Gagawan paraan. Yung iba na nga dyan yan napatawag ang media Ayok, galing. Kapag na-hit ng isang tao yung pagyaman, ang nangyayari, yung mga relative sobrang kating-kate gumatas dun sa relative nila na yumaman. Ngayon, ang nagiging problema, since pinaghirapan ng tao yon na naging successful yon, gusto ng mga relative niya na gumatas kaso hindi niya pinagbibigyan kasi may iba siyang priority. Ang nangyayari ngayon, mag-chichismis yung mga relative na hindi nabibiyayaan or nakakagatas dun sa relative nilang pumera. Ayun, gagawin na natamit pa ng mga mga anak. Ganyang mindset Retirement pa ng mga anak. That's why crab mentally works talaga. And ang mangyayari ngayon, sisiraan nila, gagawa ng story, hanggang mape-perceive na masamang tao na yon. Now, yung tao naman na yumaman, kasi gusto niya lang talaga mag-provide sa family niya, nape-perceive siya as masama, and syempre malilito yun. Kasi isipin niyo, yun lang naman yung goal niya, tapos biglang babatuhin siya ng relative niya. Hirap talaga maging Pilipino Nakakalungkot pero kung mayroon talaga mamaya pag for example, it's pangit, nakakatawa talaga ako Pilipino ganyan. Tapos pag nagpalit ka na ng citizen, sasabihin niya, wala kang kwenta, ganyang anak, wala kang kwenta, hindi ka talaga tunay na Pilipino. Di ba? Oh my God. Ganun talaga magbabato, pakang ganun pababa Hindi ka po yung Pilipino, tapos lalatagan ka, hindi ka tunay na kabataan ni Jose Rizal. Dapat ka sa Jose Rizal na yan. Tapos sasabihin, di ako mamatay para dito. Yan ang sabi ni Jose Rizal. Ano ba naman ito? Nakainis ako dyan. And that for me is a great example of how crab mentality in Filipino works. And sigurado ako marami makaka-relate dito. And last angle na naoobserbahan ko sa ating mga Pilipino, and isa to sa lagi kong sinasabi sa contents ko na huwag kayo mag-fall sa ganitong bagay, is yung pagiging people pleaser nating mga Pilipino. Yung mga ganyan, huwag tayo ganyan, na people pleaser, yung mga ganyan. Yung ba talaga, lalapitan ka tapos sabihan ka. Tangina, huwag kami, di ba? Kung gusto kong umangat, pero huwag gagawin tanga. Siguro hindi natin masisisi na tayong mga Pilipino, galing kasi tayo sa pagiging slave ng mga colonizer before. And part of us is gusto natin mas as a country or as a nation na ma-appreciate ng mga foreigner. Kaya sobrang kating-kati tayo sa appreciation at validation. Kaya nga may mga nangyayari ngayon na parang meme na, uy, Philippines. Kasi gustong-gusto natin yung kine-crave natin as Filipino yun. Mainly because yung nasa roots kasi natin is yung pagiging slave natin before. May nakita akong live stream nakita ko sa live stream na isang Japanese.
Tapos may dumaan na isang Pinoy doon. I'm a Philippines. Ang daming naging meme na. Ano ba, yung parang, Philippines, ang daming sinasabi doon sa chat, uy, Philippines, Philippines. Ay, minsan talagang slavery tayo sa mga pagdating sa pera. Totoo yan. Minsan kasi nagtataka kayo bakit hospitable tayo. Kaya may asa mga foreigners diyan. Yung nagtataka kayo kung bakit kami hospitable sa mga ganyang bagay. Especially inaangat namin yung mga foreigners diyan. Especially yung mga sinasabing pure ganito. Sabihin natin pure for example pure Korean, Filipino at heart, ganyan. Inaangat yan. Alam mo bakit? Di ba ganito? Yung mga turismo, alam mo na. Diba? Ganyan kami, kating sa pera. Nawang nangyari kasi ngayon is naging part na siya ng kultura natin. Kaya maraming Pilipino nagsisik ng validation. So, kunwari, ikaw, pumera ka lang ng konti. Ang mangyayari ngayon, most likely, magkakaroon na magsisik na ng maraming validation. Konting achievement lang. Ang tanong, mali ba yun? Para sa akin, hindi naman. Kaso ang nangyayari kasi, pag sumosobra, nagkakaroon ng problema. Kasi isipin nyo, kapag may taong umaangat, let's say for example na lang, bigay natin yung may isang athlete kunwari na naging Olympic gold medal ng isang specific na sports. Bakit instead ng palakpakan natin siya as Filipino, bakit ang daming taong nang babato? And yung media nagpupush ng kung ano-anong story about sa tao na yun, na dapat tayo nagse-celebrate. So, kung titignan nyo, yung sa last angle tsaka tong angle na to, very embed or very good example siya ng kasi mother knows best putang leche. Kaya may passion may mga ganun na passion ng isang may mga tao ganun nila. Tapos yun nga katulad sinabi ko, i-media pa at magtatawag din ng media conference po talaga yan. Yung yan yung toxic sa lahat. kultura natin. No, yung magic question. Sir JC, ano ba talagang gusto mo ipunto? Simple lang. Etong video na to is nakadirekta para sa mga next generation ng mga Pilipino. And ang hope ko lang sa mga bagong Pilipino, sa mga teenagers ngayon na nanonood ng video na to, baguhin na natin yung way kung paano tayo mag-isip as Filipino. Kasi kung gusto natin hanggang dulo lang tayo. Hanggang dulo lang tayo. Alam mo, kung gusto nyo iangat, posible yun posible. Nakapermanent na yan sa Pilipino. Ang daming yan. Ang daming na-spread yan. Unless kung ayaw talaga na mga sa mga boomers, wala tayong magagawa. Boomer yan Hindi na, boomer is boomer. Kaya tinawag siya ng baby boomer para dyan hindi na yan, permanent. Kahit anong sabihin natin, anong i-aware natin, nakatatak sa isipan yan. Boomer di ba? Nakakalungkot di ba? Ganun talaga yung mga Pilipino. Atakan pa baba. Kaya, yun. Yun na masasabi ko. Ayun na. Wala na akong dito. Nasa 20 minutes na lang tayo. Okay, yun lang. Like, share, subscribe na lang tayo dito. Mga boomers dyan. Dyan lang kayo. Bahala kayo. Huwag nyo, kung umangat lang kami, huwag nyo kaming tatasin. Yun lang. Bye. See you next video. Bye.